Tumaas na ang presyo ng gulay at isda sa ilang pamilihan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Libo-libong ektarya ng mga taniman ang nalubog sa sunod-sunod na mga pagbaha. Katunayan, 1.7 billion pesos ang lugi sa agrikultura matapos masalanta ang kabuhayan ng higit 50,000 magsasaka at mangingisda ayon sa Agriculture Department. Sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., aarangkada ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng farm inputs, seeds, equipments at iba pa. Pero dahil sa laki ng pinsala, inamin ng DA na tumaas ang presyo ng isda at gulay. We expect naman by kung may tuloy-tuloy tayong hindi masyado maulan na 7 days, mukhang bababa naman ulit yan. Wala naman tayo nakitang malaking epektong production area na tinamaan at na wipe out, no? Bagaman libu-libong ektarya ng taniman ng palay ang napinsala, siniguro naman ng DA na sapat ang nakaimbak na supply ng bigas. I think bigas will be stable. Chicken will be stable dahil mas mataas ang production ng umuulan kaysa nung magtag-init. Baboy ang issue natin dahil nga lumalabas ang ASF tuwing ulan at baha. Sa ngayon, hindi rin nakikita ng DA ang pangangailangan na mag-import ng agricultural products. Pero para sa dating Finance Secretary na si Margarito Teves, dapat mahigpit na bantayan ang presyo ng bilihin at ang inflation. Lalo't kamakailan lang ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap at naguguto. Yung budget mahalaga yan 22% sa ekonomiya ay magagaling sa ating national budget. So kung talagang himayin natin yan tsaka implement ng mahusay, maraming mangyayari. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.